3,000 taon na. 3,000 taon kitang hinanap ng walang humpay. Hindi ko akalain na makikipag-isa ka sa isang mortal. Noong unang panahon, matapos akong pagtaksilan at pataksil na salakayin, nawala sa akin ang puso ng immortal, at nawala ang buong antas ng aking kapangyarihan. Huwag! Ngayon, sa wakas ay nahanap ko na rin ang puso ng immortal. Kapag nabawi ko na ang puso ng immortal at naibalik ang aking lakas, walang sinuman sa inyong mga nagtaksil ang makakatakas. Ang utang na iyon noon, tiyak na sisingilin ko kayo ng buong buo ng walang labis, walang kulang. At nakapili ka pa talaga ng isang host na may katugmang kapalaran. Ngunit oras na, para bumalik ka sa kung saan ka nararapat. Sa ngalan ng dakilang alyansa ng mga immortal, mabuhay kang kasama ko. Bumalik ka. Bakit wala man lang reaksyon? Ipagpaumanhin mo. Ano nang ginagawa mo? Sino ka? Hindi ko sinasadya. Natapangod lang siya nang hindi sinasadya. Tinulungan ko lang siyang makatayo. Hayaan mo na. Siguro naman ay hindi niya magagawang maging bastos sa akin. Ikaw ba ang bagong driver na nag-a-apply? Walang anumang reaksyon ang puso ng immortal. Mukhang hindi nga ganoon kasimple ang lahat. Kailangan ko munang magmasid ng tahimik. Manatili sa tabi ng babaeng ito. Alamin kung ano talaga ang nangyayari bago gumawa ng susunod na hakbang. Opo, tama po. Nandito po ako para mag-apply bilang driver. CJ, kunin mo na ang kotse ngayon. Kailangan nating pumunta sa hotel. Hindi ko akalain na ang isang dakilang immortal na hari na tulad ko ay babagsak sa ganitong kalagayan na maging driver lang ng iba. Hayaan na nga. Ituring na lang natin itong pambawi sa kanya. Senyorito Yin, umalisin na si Suyan. Darating siya sa hotel sa loob ng mga 10 minuto. Handa na ba ang lahat? Opo, handa na po ang lahat. Nailagay na po ito sa baso ng alak. Magaling. Kung makikipagtulungan si Suyan, walang magiging problema. Ngunit kung hindi siya makikinig, huwag niya akong sisihin kung gumamit ako ng malupit na paraan. Ang baywang ko. Ang baywang ko talaga. Gaya ng inaasahan, tanging ang katawang linglong mula sa sinaunang panahon ang makakatagal sa puso ng immortal na hari. Ano ng problema mo? Bakit ka ba nakatingin ng nakatitig sa salamin sa likod? Wala po ito, Miss Su. Tinitingnan ko lang po ang lagay ng daan. Maliit na bagay lang po. Maghintay ka na lang dito sa loob ng kotse. Bababa lang ako sandali. Sige po. Mag-iingat po kayo, Senyora Su. Ang puso ng immortal at ang katawang linglong ay likas na nagtutulungan. Ngayong ganap na silang nagkasama ng perpekto. Kung pipilitin kong bawiin ang puso ng immortal, natatakot akong magiging napakahirap nito. Baka mapinsala pa nito ang puso ng immortal. At maaari pa itong maglaho ng tuluyan muli. Mukhang kailangan ko na lang sumabay sa agos sa ngayon. Suyan, nakarating ka rin sa wakas. Kanina pa kita hinihintay. Yin Chan Xiao. May limitasyon ang oras ko. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ang tungkol sa kasal ay hindi mangyayari kailanman. Suyan, sa 4 na malalaking pamilya ng lungsod ng Donghua, Yin, Su, Chen at Xiao. Nakikipagtulungan na sa amin ang mga pamilyang Chen at Xiao ngayon. Gusto ba talaga ng pamilya Su na mag-isa na lang? Mukhang medyo mahihirapan ka yata. Ang pamilya Su namin ay matagal nang nakatayo ng matatag dito sa lungsod ng Donghua sa loob ng maraming taon. Umaasa kami sa sarili naming lakas, hindi sa kasunduang kasal. Kahit makipagtulungan pa sa iyo ang mga Chen at Xiao, hindi natatakot ang pamilya Su ko. Kung hindi man matuloy ang negosyo, nariyan pa rin ang pagkakaibigan. Dahil sinabi mo na yan, hindi na kita pipilitin pa. Heto, isang tagay, ubusin mo ang basong ito, at kakalimutan na natin ang tungkol sa kasal. Pagkatapos nito, magkaibigan pa rin tayo. Seryoso ka ba? Siyempre naman, totoo yan. Kung hindi ka naniniwala, ubusin ko ang basong ito para ipakita ang aking katapatan. CJ, maniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Senyora Su, anong nangyayari sa iyo? Ako, ang sakit ng ulo ko. Ikaw, napakawalang hiya mo. Suyan, binigyan na kita ng sapat na respeto. Pero ikaw mismo ang nagmatigas. Kaya ngayon, kailangan mong sumunod sa mga patakaran ko. Paglipas ng gabing ito, maunawaan mo rin. Ang pakikipagtulungan sa pamilya Yin ang tanging paraan para makaligtas ka. Ito ang selyong mag-ina na kalalagay ko pa lang. Sa katawan ni Suyan. Ngayon, tumutugon na ang selyo ng anak.
Ibig sabihin ay nasa panganib si Suyan. Hinto. Eksklusibong elevator ito. Walang pahintulot mula sa batang Panginoon. Walang sinuman ang maaaring lumapit. May ginagawa ako. Tabi ang mga walang kinalaman. Suyan, huwag ka nang pumalag. Sumuko ka na lang ng mahinahon. Tapos na ang kapalaran ng pamilya Su. Sa pamamagitan lamang ng pagsandal sa aming pamilya Yin, ay mapapahaba ninyo ang inyong huling hininga. Basta't pumayag ka lang. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal at luho. Yin Chen Xiao, huwag kang sumobra. Pagbabayaran mo ng mahal ang ginagawa mong ito. Sino ka para sumabat dito? Lily. Ano ngayon? Kaya mo pa bang magmatigas ngayon? Kung susunod ka lang sa akin ng mabuti, mababawasan ko ang paghihirap mo. Yin Chen Xiao, hindi ko hahayaang mangyari ang gusto mo. Habang lalo ka namang lumalaban, lalo lang akong nasasabi. Suyan, huwag mong piliin ang mahirap na paraan kung may madali naman. Kahit na itaya ko pa ang buhay ko, hindi ako makikipagkasundo sa iyo. CJ, napakabuti. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang magmalaki. Oh, mukhang napakasaya rito ah. Sino ka ba sa akala mo? Sino ang nagpahintulot sa iyong umakyat dito? Nasaan na ang mga tao sa labas? Pasensya na, mga bata. Protektado ko na ang babaeng ito. Maglaro na lang kayo sa ibang lugar. Nangangahas ka bang makialam sa mga bagay-bagay ko? Itali ninyo siya. Itapon ninyo siya sa kalsada. Nagbago na ang isip ko. Gusto kitang itapon sa bundok Kunlun. Para makipagkaibigan sa pangit na Kyungki. Para maging magkapareha kayo. Ano pang tinatayo-tayo ninyo riyan? Sugod, bilis. Nananakot lang siya. Impossible. Ano ka ba talagang klaseng halimaw? Ikaw, ano nang balak mong gawin? Binabalaan kita. Ang tatay ko ay si In Zengxiu. Kapag ginalaw mo ako, hindi ka palalampasin ng ama ko. Kahit pahari ng mundo ang ama mo, hindi ka pa rin niya maililigtas ngayon. Huwag kang mag-alala. Bagaman pangit si Kyungki. Pero napakamabalahibo naman ito. Huwag kang lalapit dito. Huwag kang hahakbang papalapit. Kapag lumapit ka pa, sasaktan ko siya. Subukan mo lang. Akala mo ba hindi ko gagawin? Mawawalan siya ng malay ngayon din. Kapag ginalaw mo siya, wawasakin ko ang buong kultibasyon mo. Ikaw lang din naman ang talo sa huli. Mamili ka na lang. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Ako si In Tianxiao ng pamilya Yin. Ang ama ko ay si In Zengxiu. Ang pamilya Yin sa lungsod ng Donghua. Tiyak na narinig mo na ang pangalan namin, di ba? Hindi ko pa narinig kailanman. Kami ang nangunguna sa 4 na dakilang pamilya ng Donghua. Palayain mo lang ako ngayon, bibigyan kita ng 100 milyon. 500 milyon pa nga. Wala akong interes. At tungkol sa kanya, si Suyan at ang Xinglu Group, iaalay ko ang lahat sa iyo. Basta't patawarin mo lang ako ngayon. Siya at ang Xinglu Group ay magiging sa iyo na lahat. May punto naman ang sinabi niya. Ngunit, mas gusto ko pa rin ang itsura mo. Noong matigas ang ulo at mapangahas ka kanina, ibalik mo nga ang ganyang ugali. Ikaw ang pumilit sa akin. Ikaw, anong klaseng panlilin lang ang ginawa mo sa akin? Pakawalan mo ako. Kanina, balak ko sanang itapon ka sa ipinagbabawal na lupain ng Kunlun. Ngunit ngayon, tila mas mabuti kung direkta ko na lang wawasakin ang kultibasyon mo. Mas bawas pa sa sakit ng ulo. Sa mundong ito na napakanipis ng espiritual na enerhiya, mayroon pa rin palang mga kultibador, Eldeng Famjian, Eldeng Tanvu. Iligtas ninyo ako. Wasan ninyo agad ang kultibasyon niya. Famjian, Tanvu. Ang mga pangalan ninyong dalawa ay talagang napaka-interesante. Isa ka ring kultibador. Aling sekta ang pinagmulan mo? Ipakilala mo ang iyong sarili ngayon din. Hindi mahalaga kung sino ako. Hindi ba't narito kayo para iligtas siya? Sige, lumapit kayo. Upang makita ko. Pagkatapos ng panahon ng paghina ng kapangyarihan, ang lakas ng mga katulad ninyong kultibador, ay kung gaano na lang ang natira. Napakayabang. Paslit. Huwag mong isipin na dahil nalampasan mo ang limitasyon ng mga mortal, at nakasipsip ng kaunting espiritual na enerhiya, ay maaari mo nang hamunin ang langit.
May mas malakas pa sa malakas. At may langit pa sa ibabaw ng langit. May punto ang sinabi mo. Ngunit paano kung ako mismo ang pinakamataas na langit? Huwag na tayong makipag-usap sa kanya. Ngayong araw, sa ngalan ng kanyang mga nakatatanda, tuturuan natin siya ng matinding leksyon. Ano nang ginagawa ninyo? Maling-mali ang paraan ng pagbuo ninyo ng mga selyo. Ienye, mangmang na bata. Ito ang formasyon ng nakakulong na dragon ng sektang Kianzen. Titiyaking mahihirapan kang humakbang. Formasyong kulong dragon. Titingnan ko nga, kung makukulong ba talaga ako nito. Formasyong kulong dragon. Kanina pa nagpapakapagod. Pero laruang ito lang pala ang kaya mong gawin. Anong klaseng formasyon ito? Impossible. Ang aura na ito ay higit pa sa isang venerable. Ikaw, sino ka ba talaga? Gusto mong malaman kung sino ako? Kapag nawasak ko na ang inyong kultibasyon, malalaman niyo rin. Mag-ingat. Sugod. Gusto ko pa sanang makipaglaro ng kaunti. Pero hindi ko akalaing napakahina niyo pala. Ang sama ng pakiramdam ko. Ang sakit ng ulo ko. Huwag kang malikot. Hayaan mong tulungan kita. Ang bilis tumakbo ah. Huwag kang gumalaw. Hayaan mong tulungan kita. Masakit pa rin talaga. Sobrang sakit ng ulo ko. Bakit walang epekto ito? Isang baso lang naman ng ordinaryong alak. Dapat ay sapat na ang kaunting espiritual na lakas para mawala ito. Naiintindihan ko na. Dahil ito sa pagsasanib ng puso ng immortal at katawang linglong. Ang katawan niya ay hindi tinatablan ng anumang panlabas na espiritual na lakas. Kung ganoon, malaking problema ito. Huwag mong sabihin. Gising ka na. Nahihilo ka pa ba? Bakit ka nandito? Nahimatay ka kagabi. Puro masasamang tao ang nandito. Iiwan ba kita sa sala? Iniligtas mo ba ako? Sino pa ba? Akala mo ba si Intian Xiao ang nagligtas sa iyo? Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang video kung paano ko siya pinindot sa Ako Point kagabi? Salamat. Walang anuman. Tungkulin ko namang protektahan ka dahil ako ang driver mo. Ang nangyari kagabi. Huwag mong sasabihin kahit kanino, kahit isang salita. Alam ko. Wala naman dapat ipagmalaki sa nangyari. Bakit ba kita ipinanganak na walang silbi? Ama, hindi mo naman ako masisisi sa nangyari. Kung hindi ikaw ang sisisihin ko, sino pa? Nawasak na ng tuluyan ang kultibasyon ni Elder Fan. Nawala ng pamilyain natin ng isang kultibador. Alam mo ba kung gaano kalaking kawalan iyon sa pamilyain? Sino ang mag-aakalang maililitaw na napakalakas na eksperto? Kung wala siya, matagal nang nasa kamay ko si Suyan. At ang pamilya Su ay matagal na sanang pag-aari ng pamilyain natin. Sumasagot ka pa talaga. Huminahon po kayo, pinuno. Hindi naman po sinasadya ng Yaong Master. Huminahon. Paano mo ako mapapahupa sa galit ko? Nawasak na ang kultibasyon ni Elder Fan. At ikaw naman, Elder Tan, ay malubharing nasugatan. Nawala na ang lahat ng karangalan ng pamilyain natin. Pinuno, ang lakas ng binatang iyon ay napakalalim at hindi matatawaran. Kahit magtulungan pa kami ni Fanjayan, hindi namin siya matatalo. Madali niyang nawasak ang pormasyong kulong dragon at ipinatawag pa ang pormasyon ng 5 gintong dragon. Ano ang ibig mong sabihin? Hinala ko ay isa siyang alagad mula sa isang nakatagong sekta. Bukod dito, base sa relasyon nila ni Suyan, mukhang nakahanap sila ng masasandalang nakatagong sekta. Ano naman ngayon kung may nakatagong sekta? Pinuno, ibig ninyong sabihin, sa likod ng pamilyain natin ay ang ating sekta. Walang-wala ang sektang Suyin sa kanila. Sektang Suyin, ang kapangyarihang naghari sa loob ng 3,000 taon. Plano ba ng pinuno ng pamilya na imbitahan ang mga eksperto ng sektang Suyin na lumabas? Pinagbigyan na nga pero hindi pa tinanggap. Kaya hindi na rin kailangang umiral pa ng pamilya Su. Maglilipat ako ng 30 milyon sa iyo. Tungkol sa nangyari kagabi. Kalimutan na natin, ha?
30 milyon. Tingin mo ba sa akin ay isang ordinaryong gwardiya lang kaya pinapaalis mo ako ng ganito? Ito ang kabayaran para sa iyo. Kunin mo ito, at huwag ka nang magpapakita sa harap ko simula ngayon. Hindi ko kailangan. Ano ba ang gusto mo? Gusto kong maging personal na trooper at malapit na bodyguard mo. Huwag kang mangarap ng gising. Hindi kita magugustuhan. Ayos lang. Basta maprotektahan kita, sapat na. Hindi ko kailangan ng bodyguard. Kailangan mo. Hindi hahayaan ni Yin Tianxiao na matapos lang ng ganito ang lahat. Kung wala ako kahapon, nahulog ka na sana sa bitag ng pamilya Yin. CJ, papayagan kitang maging personal na trooper at malapit na bodyguard ko. Pero dapat mong tandaan ng mabuti. Ang ugnayan lang natin ay amo at empleyado. Walang problema. Miss Su, naku, may masamang balita. Ano nang nangyari? Nagsanib puwersa ang pamilya Yin sa pamilya Chen at pamilya Xiao. Para wakasan ang lahat ng pakikipagtulungan sa kumpanya natin. Nasa matinding krisis na ang negosyo ng kumpanya natin. Ano? Hindi lang yan. Inagaw din nila ang ilang mahahalagang proyekto natin. At nagsisimula na ring maningil ng utang ang bangko. Papa, Suyan, umuwi ka agad sa bahay ngayon din. Gaya ng inaasahan sa isang sinaunang pamilya, hindi nga maliit ang kanilang tirahan. Bakit ka sumunod dito? Sinabi ko na sa iyo, ako ang personal na trooper at malapit na bodyguard mo. Kung hindi malapit, paano ako tatawaging bodyguard? Pwede kang sumunod sa akin sa loob. Pero kapag nasa loob na, huwag kang magkakamaling magsalita ng kung ano-ano. Naintindihan mo? Alam ko na. Pangako, hindi ako magsasabi ng kahit isang salita. Mabuti pa nga. Suyan, lumuhod ka. Wala akong ginagawang masama. Hindi ako luluhod. Lakas pa ng loob mong sumagot na wala kang mali. Ginalit mo ang pamilya Yin. Nagsanib puwersa ang pamilya Yin sa pamilya Chen at Xiao para gipitin tayo. Kapag nagpatuloy ito, mawawasak ang pamilya Su. Ang galing talaga ng ating si, Isang salita lang niya, idinamay na ang buong pamilya Su sa kapahamakan. Sinabi ko na sa simula pa lang, hindi ka dapat pinayagang lumabas para magtayo ng negosyo. Bilang isang babae, dapat manatili ka na lang ng tahimik sa bahay. Hindi ba mas mabuti kung nakipag-isang dibdib ka na lang sa pamilya Yin? Makinig ka sa papa mo. Pumunta ka sa pamilya Yin at humingi ng tawad. Hindi naman tayo pahihirapan ng husto ng pamilya Yin. Gusto akong ipahamak ni Yin Tianxiao. Wala ba kayong pakialam kung mapahamak man ako? Ang tanging iniisip nyo lang ay ang kapakanan ng pamilya Su. Para sa daang taong pamana ng pamilya Su. Kailangan mo munang magtiis sa pagkakataong ito. Tama yan. Ang maikasal kay Senyorito Yin ay isang malaking biyaya para sa iyo. Maraming gustong magpakasal sa kanya pero hindi mapili. Napakalaking pakinabang ang maibibigay ng pamilya Yin sa pamilya Su. Bakit hindi ka marunong umunawa sa mga bagay-bagay? Kaya ba ipapamigay niyo ako kay Yin Tianxiao? Ituturing niyo ba akong parang isang kalakal? Para ito sa buong pamilya Su. Yan. Magtiis ka lang ng kaunti, lilipas din ito. Kapag nakasal ka na doon, at makasundo ang pamilya Yin, hindi ka naman nila papabayaan. Anong panahon na ba ngayon? Bakit mayroon pa rin gumagamit sa sariling anak bilang kasangkapan sa negosyo ng pamilya? Sino ka ba? Para manghimasok sa usapin ng pamilya Su namin. Ako ang personal na driver ni Suyan. Personal na driver. Sa tingin ko, kasabwat mo lang siya. Kung ano ang amo, siya ring alipin. Hindi na nga nakikinig ang amo. Pati ba naman ang isang utusan ay nangangahas sumabat dito? Palayasin niyo siya. Huwag niyo siyang hawakan. Ipinagtatanggol mo talaga siya, ha? O, mukhang hindi nga ako nagkakamali. Hindi normal ang relasyon ninyong dalawa. Suyan, huwag mong hayaang dahil sa isang taong walang kinalaman ay masira ang buong pamilya Su. Hindi siya isang taong walang kinalaman. Ang katayuan ng pamilya Yin sa lungsod ng Donghua ay pumapangalawa lamang sa komersyo ng Yuyin. Kapag binangga natin ang pamilya Yin, walang magandang kahihinatnan ang pamilya Su natin. Komersyo ng Yuyin, ang kanilang pangulo. Yudong ba ang pangalan? Ang pangalan ni Pangulong Yu. May karapatan ka bang tawagin lang ng ganyan? Siya nga talaga. Ang matandang iyon ang tanging tao. Nakilala ko rito sa lungsod ng Donghua. Tawagan ko siya para pumunta rito. Kilala mo si Pangulong Yu. Huwag kang magyabang. Paano makikilala ng isang hamak na driver na tulad mo si Pangulong Yu? Kilala ko talaga siya. Saan mo ba nahanap ang lalaking ito? Maghanda ka na. Sumama ka sa akin sa pamilya Yin para humingi ng tawad. Basta't humingi ka ng tawad, patatawarin tayo ng pamilya Yin. Hindi ako pupunta. Kailangan mong pumunta. May taong mahal ko na ako. Hindi ako magpapakasal kay Yin Tianxiao.
Ang taong gusto mo. Huwag mong sabihin ang driver na nasa likod mo. Tama. Siya nga. Yan. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Hindi ako gumagawa ng gulo. Kami na. Ano? Ay, bakit mo ako itinulak? Ako, nagsisimula pa lang akong makaramdam eh. Tumahimik ka. Suyan. Ikaw, manahimik ka. Ay nako, matandang Su, huwag ka nang magalit. Paano ako hindi magagalit? Ang reputasyon ng pamilya Su natin ay tuluyan na niyang sinira. Papa, sinabi ko na sa inyo noon pa, wala talaga siyang pakialam sa pamilya Su. Dahil sa isang estranghero. Nangahas pa siyang banggain ang pamilya Yin. Ngayon, heto na. Lahat tayo ay madadamay dahil sa kanya. Suyan, masyado ka nang matigas ang ulo. Nakipag-alyansa na ang pamilya Yin sa dalawang malalaking angkan, ang Chen at Xiao, upang putulin ang tanging natitirang daan ng negosyo natin. Malalagay sa panganib ang buong kabuhayan ng pamilya Su. Sa huli, mahirap para sa iyo na takasan ang responsibilidad. Kung sa pamilya Yin lang na yan, wala naman silang magagawang anuman. Hayaan mong tawagin ko si Yudong. Walang-wala ang bagay na ito. Sige, magyabang ka pa. Tatawagin mo pa si Yudong, sino ka ba sa akala mo? Napakataas ng katayuan ni Pangulong Yu. Paano siya pupunta sa lugar na ito? Para lang makipagkita sa isang hamak na driver na tulad mo. Chuk Xiao, huwag ka nang magsalita. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang komersyo ng Yuyin. Hindi lang sila ang nangunguna sa lungsod ng Donghua, kundi may napakalaking impluensya rin sa buong bansa. Kahit ang pamilya Yin. Kapag humarap sa komersyo ng Yuyin, ay kailangang kilalanin din ang sarili nilang limitasyon. Ang matandang si Yudong na yan. Ganoon ba talaga siya kagaling? Yudong, nasa villa ako ng pamilya Su. Binibigyan kita ng 3 minuto. Pumunta ka rito agad. Sa tingin ko ay nawawala ka na sa sarili mo. Bilisan mo. Lumayas ka rito. Ang amo ko ay si Suyan. Siya lang ang may karapatang magpaalis sa akin. Ikaw, wala ka pang sapat na kakayahan. Mga bodyguard, palayasin niyo siya. Huwag niyo siyang hawakan. Kahit ba ang utos ng iyong ama ay hindi mo susundin. Ama, tao ko siya. Hindi ko hahayaang saktan niyo siya. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sa tingin ko talaga ay, hindi ka pa talaga natututo hanggat hindi ka napapahamak. Huminto kayo. Pangulong Yu. Pangulong Yu. Bakit po kayo naparito? Pangulong Yu, ang pagdating niyo rito ay isang malaking karangalan para sa pamilya Su namin. Tama po, Pangulong Yu, maupo po kayo. Kukuha agad ako ng tsaa para sa inyo. Pangulong Yu, mukhang napakabuti ng inyong pakiramdam ngayon. Kayo, bakit niyo po ako sinaktan? Panginoong Chu, matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi ko alam kung tinawag niyo ako rito ngayon. Dahil ba may kinakaharap kayong problema? Chuk Xiao, kilala mo talaga si Pangulong Yu. Iniligtas ko ang buhay ng matandang ito noon. Kaya may utang na loob siya sa akin. Ganoon pala. Wala namang malaking problema. Nakipagtulungan lang ang pamilya Yin sa pamilya Chen at Xiao para patuloy na gipitin ang Xingluo Group ni Suyan. Tulungan mo kami at ayusin ang bagay na ito. Walang problema, Panginoong Chu. Aayusin ko agad ito pagbalik ko. Sinisiguro kong sa loob ng 3 araw, ang pamilya Yin at ang pamilya Chen at Xiao ay hindi na muling mangangahas na manggulo sa pamilya Su. Maraming salamat, Pangulo. Maraming salamat, Pangulong Yu. Sandali lang. Sinabi ko lang na tulungan mo ang Xingluo Group ni Suyan. Tungkol naman sa pamilya Su, wala silang kinalaman sa akin. Lumabas ka muna kasama ko sandali. May gusto akong sabihin sa iyo. Sige, Ginoong Chu. Isang trooper lang naman siya, pero nakatsamba pa rin. Kumapit sa isang malaking tao tulad ni Pangulong Yu. Kung alam ko lang na ganito, sana noong una pa lang ay hindi ko na siya ginalit. Ngayong sinasabi mo ang mga bagay na ito. Ano pa ang silbi nito? Tungkol sa usapin ni Suyan. Pakiusap, asikasuhin mo ng mabuti. Huwag kayong mag-alala, Panginoong Chu. Ito ang dapat kong gawin.
400 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa pagliligtas sa amin ni Panginoong Chu, matagal na sanang nalipol ang pamilya yun namin. Huwag lang ang maliit na bagay na ito. Kahit pa'y utos ninyong dumaan ako sa nagbabagang apoy at matatalim na espada. Hindi ko ito tatanggihan. May isa pa palang bagay. Huwag mong ibubunyag ang pagkakakilanlan ko. Hindi ko pa nahahanap ang taksil mula 3,000 taon na ang nakalipas. Hindi natin maaaring alertuhin ang kaaway. Naiintindihan po ng inyong alagad. Siya nga pala. May nahanap ba kayong anumang bakas tungkol sa taksil na iyon? Panginoong Chu, may nahanap na kaming ilang mga bakas. Batay sa impormasyong aming nakalap, ang taong iyon ay malaki ang posibilidad na siya ang pinuno ng mundo ng kultibasyon, ang dakilang elder ng sektang Suyin. Nasaan ang kinaroroonan ng sektang Suyin? Pupunta ako roon ngayon din, para makita kung ano ang mayroon sila. Ang sektang Suyin ay dumarating ng walang anino at umaalis ng walang bakas. Walang sinuman sa mundo ang nakakaalam kung nasaan ang kanilang punong himpilan. Ang alam lang namin, ang pamilyang nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan sa mundo, ay ang pamilya Yin. Ang pamilya Yin. Talagang maliit nga naman ang mundo. Kung ganoon, ibuhos mo ang lahat ng iyong makakaya para makipagtulungan kay Suyan. Kapag ang pamilya Yin ay nasulok na at wala nang mapuntahan, tiyak na hihingi sila ng tulong sa sektang Suyin. Sa oras na iyon, tatalunin ko sila ng isa-isa, para kalagkarin palabas ang taong iyon. Panginoong Chu, aayusin ko po ito agad pagbalik ko. Sige, umalis ka na. 3,000 taon na. Sa wakas, nahanap din kita. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik ng buhay. Galit na ako. Talagang galit na ako. Papa, wag na po kayong magalit. Wala rin namang silbi ang magalit. Pinuto na ng pamilya Tran at Tiyu ang ugnayan nitong mga nakaraang araw. Ang lahat ng ating mga kasosyo, sa larangan ng pagkain at pananamit, ang mga pabrika ng ating pamilya, ay hindi na makakatagal pa. Hindi ba't dahil kay Suyan ang lahat ng ito? Nagtatago siya sa komersyo ng Yuyin sa ilalim ng malaking punong ito. Namumuhay ng napakasagana, at wala na siyang pakialam sa atin. Ang Suyan na iyon. Sana ay hindi ko na lang siya ipinanganak noon. Ano namang silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Kailangan nating gumawa ng paraan para tulungan tayo ni Suyan. Paano naman niya tayo tutulungan? Mayroon akong paraan. Pumunta tayo sa kumpanya niya. Sa harap ng lahat ng empleyado. Pilitin siyang isuko ang Xingluo. Kapag nasa kamay na natin ang kumpanya, takot pa ba tayong hindi makuha ang suporta ng komersyo ng Yuyin? Magandang ideya. Gawin natin yan. Sinasabi mo bang nakikipagtulungan si Suyan sa komersyo ng Yuyin? Tama po, punong pamilya. Ang kanilang network ng kalakalan ay nagsimula ng gumana ng buo at inagaw pa ang mahigit 10 tindahan sa ilalim ng pangalan ng pamilyang Yin natin. Ang babaeng si Suyan na iyon ay nangahas namang agaw ng pag-aari ng pamilyang Yin natin. Tiyak na pagbabayarin ko siya. Tama na. Ano pang silbi ng mga salitang iyan ngayon? Ang kailangan nating isipin ngayon ay kung paano haharapin ang komersyo ng Yuyin. Isang maliit na komersyo ng Yuyin lang naman. Ano ang dapat ikatakot doon? Sektang Suyin, dakilang elder. Dakilang elder, bakit po kayo naparito? Kung hindi ako dumating, malapit na sanang maubos ang pamilyang ninyo, hindi ba? Magsalita kayo. Ano ba talaga ang nangyari nitong mga nakaraang araw? Dakilang elder, ganito po ang nangyari. Plano sana naming makipag-isang dibdib sa pamilyang Su, upang sakupin ang mga ari-arian ng pamilyang Su. Ngunit hindi sumang-ayon ang babaeng si Suyan na iyon, at kumuha pa ng isang katulong. Hindi lang niya malubhang nasugatan si Elder Kinshu, kundi sinira pa ang kultibasyon ni Elder Fanjayan. Ngayon, nakikipagtulungan na si Suyan sa komersyo ng Yuyin, at patuloy na ginigipit ang mga ari-arian ng aming pamilyang Yin. At ang katulong na iyon ay isa palang trooper. Ang antas ng pagsasanib ng puso ng immortal at katawang linglong ay patuloy na tumataas. Kung pipilitin itong kunin ngayon, tiyak na masasaktan si Suyan. Ang puso ng immortal ay maaari ding mawala muli. Kaya hihintayin ko na lang siyang mahalin ako. At kusa niyang ibigay sa akin ang puso ng immortal. Hindi pwede, hindi pwede. Masyadong magulo. At saka, sa hitsura niya, hindi niya ako magugustuhan. O kaya naman, habang natutulog siya, ay palihim ko itong kunin. Hindi rin pwede. Nagsanib na ang puso ng immortal sa kanya.
Kung pipilitin itong ihiwalay, mamamatay siya. Suyan, ikaw na anak na walang utang na loob. Isuko mo na agad ang Xinglu Group. Ang Xinglu Group ay ako mismo ang nagtatag. Bakit ko ito kailangang ibigay sa inyo? Suyan, paano mo nasasabi ang ganyan? Kung wala ang pamilyang Su, wala ka rin dito ngayon. Ngayong matagumpay ka na, hindi mo na ba papansinin ang pamilyang Su? Sa anumang bagay, dapat mong unahin ang kapakanan ng pamilya. Tama. Matagal mo nang hindi itinuturing ang sarili mo bilang bahagi ng pamilyang Su. Gusto mo talagang humiwalay at maging malaya. At ngayong nakasandal ka na kay Pangulong Yu, lalo mo na kaming hindi pinapahalagahan. Hindi ko ginagawa yan. Sa mga nakaraang taon, marami na akong nagawa para sa pamilyang Su. Kapag may problema ang lahat, lagi na lang akong nag-aambag ng pera at lakas. At ano ang napala ko? Para sa sarili ninyong kapakanan, gusto ninyo akong ipamigay sa hamak na si Yin Tianxiao na iyon. Itinuring niyo ba ako kahit kailan? Bilang kapamilya, para naman iyon sa pamilya Su, para sa kapakanan ng buong angkan. Ano ba naman ang isakripisyo ang sarili mo? Ngayon, inuutusan kita na ibigay agad ang Xinglu Group. Kung hindi, itatakwil kita bilang anak. Nakakita na ako ng mga taong walang katwiran. Ngunit wala pang kasing walang katwiran tulad nito. Ang Xinglu Group ay itinayo ni Suyan mula sa wala. Bawat sentimo ay pinaghirapan niya. Hindi kayo naglabas ng kahit isang sentimo. Pero gusto ninyong angkinin ito. Masyado namang nakakahiya. Ang asal ninyo. Hoy, bata. Huwag mong isiping dahil nakasandal ka kay Pangulong Yu, ay maaari ka nang magmalaki rito. Ito ay usapin ng pamilya Su namin. Kahit pa dumating si Pangulong Yu, wala rin siyang karapatang makialam. Oh, kung makikialam ako, ano ngayon? Napakasigla naman dito ngayon. Isang grupo ng mga taong walang alam sa takbo ng mundo. Ang nagtipon-tipon dito. Venerable Realm, ikaw ba si Suyan? Ako nga. Dakilang Elder, maawa po kayo. Ang lahat ng ito ay kasalanan ni Suyan. Walang kinalaman sa pamilya Su namin. Wala po kaming kinalaman dito. Tama po, Dakilang Elder. Lahat po ito ay kasalanan ni Suyan. Matagal na po naming itinakwil ang babaeng iyan. Kung gusto ninyong maghiganti, sa kanya po kayo magpunta. Dakilang Elder, matagal na po kaming walang kinalaman kay Suyan. Kayo po ay may mabuting puso. Patawarin ninyo po kami. Tama po, tama po. Kasalanan lang po ito ni Suyan. Ginalit niya kayo. Sa kanya na lang po kayo sumingil. Walang kinalaman ang pamilya Su rito. Tama. Ako ang may gawa ng lahat ng ito. Kung may problema kayo, sa akin ninyo ibaling. Huwag ninyong idamay ang iba. Tama, tama, tama. Sa kanya na lang kayo magalit. Lahat ay kasalanan niya. Suyan, ngayon ka lang ba natakot? Sana noon mo pa naisip yan. Kung luluhod ka at magpapatira pa ng 3 beses sa harap ko, at susunod sa lahat ng utos ko sa hinaharap, baka maaari ko pang pakiusapan ang Dakilang Elder. Napatawarin ang buhay mo. Mangarap ka. Mamatay man ako. Hindi ako yuyuko sa isang taong tulad mo. Huwag mong piliin ang mahirap na paraan. Ngayong araw, kailangan kitang bigyan ng isang leksyon. Tama na, dahil ayaw mong makipagtulungan. Dapat mong harapin ang kahihinatnan ng pagtanggi mo. Hindi pa ako nagsasalita. Isang maliit na venerable na tulad mo ay naglalakas loob na magmalaki rito. Sino ka ba talaga? Aling nakatagong sekta ka ba nagmula? At nangahas ka pang kalabanin ang sektang Suyin. Sektang Suyin. Sa pangalan pa lang, halatang hindi ito matuwid na sekta. At kung sino naman ako, hindi mo pa karapat dapat malaman. Antas ng Earth Immortal. Ikaw pala ay isang malakas na cultivator sa antas ng Earth Immortal. Earth Immortal ay karapat-dapat lamang na maging tagabantay ng pinto ko. Senior, maawa po kayo sa buhay ko.
Bulag ako at hindi ko nakilala ang kadakilaan ninyo, Senyor. Basta't patawarin inyo lang ang buhay ko. Handa akong maglingkod sa inyo ng buong tapat. Hindi ako interesado. Marami akong naipong kayamanan at mga pambihirang elixir. Pakawalan ninyo lang ako. Lahat ng ito ay magiging sa inyo. Kaya ko rin kayong dalhin sa headquarters ng sektang Suyin. Lahat ng kayamanan doon ay iaalay ko sa inyo. Huwag kang sumobra. Ako ang dakilang elder ng sektang Suyin. Kung maglalakas loob kang saktan ako, hindi ka patatawarin ng sektang Suyin. Ang bilis mo namang magbago ng tono. Nag-aral ka ba ng pagbabaligtad sa nakaraang buhay mo? Ang aming sektang Suyin ay pinoprotektahan ng aming Supreme Elder. Siya ay isang malakas na cultivator sa antas ng half-immortal. At ang aming Sectmaster ay nasa antas din ng Heaven Immortal. Kung sasaktan mo ako, tiyak na ipaghiganti nila ako. Pagdating ng oras na iyon, hindi ka rin makakatakas ng buhay. Sige ba? Hihintayin ko kayo. Isa-isang ihatid ang inyong mga sarili rito. Ito lang ba ang kaya mo? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Ganoon ka ba talaga kalakas? Sige pa. Tapos ka na bang maglaro? Kung tapos na, dapat na natin itong tapusin. Ikaw, sino ka ba talaga? Sinabi ko na sa iyo, hindi mo pa karapat dapat malaman. Dakilang Elder. Napaslang na siya. Supreme Elder. Masamang balita po. May malaking sakuna na nangyari. Ano ba ang nangyari at nagkakagulo kayo ng ganyan? Supreme Elder. Napaslang na ang dakilang Elder. Paano nangyari iyon? Hindi ko po alam. Ngayong araw, umalis ang dakilang Elder para asikasuhin ang pamilya Yin. Hindi pa nagtatagal. Nawasak na ang kanyang banal na kamalayan. Nasaan ang natitirang imahe mula sa kanyang banal na kamalayan? Ito po ang natirang imahe mula sa kanyang banal na kamalayan. Sa pilitang pinutol ang kanyang banal na kamalayan. At ito lang ang natira. Ito ay puso ng immortal. Ito nga ang puso ng immortal. Sino ang mag-aakalang pagkatapos ng 3,000 taon? Makikita ko uling muli ang puso ng immortal. Pumunta ka agad sa lungsod ng Donghua ngayon din. Sa kahit anong paraan, hulihin mo ang babaeng nagngangalang Suyan. At dalhin mo siya rito sa akin. Masusunod po, Supreme Elder. Aalis na po ako agad. Basta't makuha ko ang puso ng immortal. Makakatawid na ako mula sa antas ng half-immortal. At magiging isang tunay na immortal king. Sa oras na iyon, ang buong mundo ng kultibasyon, maging ang buong asul na bituin, ay mapapasakamay ko na. Nasaan ang dakilang Elder? Nasaan ang dakilang Elder? Saan siya nagpunta? Hindi ko alam. Nandito lang siya kanina, Bakit bigla na lang siyang nawala? Baka dahil matanda na ang matandang iyon. Hindi na kinaya ng katawan niya. Gumamit lang ng kaunting kidlat ay hindi na nakatagal. Nahiya nang humarap sa iba. Kaya patagong tumakas na. Nagsasalita ka ng walang katuturan. Napakalakas ng kapangyarihan ng dakilang Elder. Paano siya tatakas? Tian Xiao. Huminto ka. Hindi ko akalain. Isa ka palang tagapagsanay. Tandaan mo ang utang na ito ng pamilya Yin. Aalis na tayo. Ano pang tinatayo-tayo ni Rian? Sumunod kayo. Talagang napakaingat ni Zhang Juyin. Nagawa pa niyang maglagay ng selyo sa kamalayan ng dakilang Elder para maiwasang mabunyag ang lokasyon ng sekta. Ngunit, tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagtago. Magsalita ka. Ano ba talaga ang pinagmula ng batang si Chuk Xiao na iyon? At pati na rin si Suyan. Bakit hindi siya natatakot sa kidlat? Hindi ko po alam, Pangulong Yin. Isa lang siyang graver na nahanap ni Suyan. Bago nito, hindi talaga namin siya kilala. Totoo po iyon, Pangulong Yin.
Hindi rin namin alam kung bakit hindi natatakot sa kidlat si Suyan. Dati ay normal na tao lamang siya. Wala siyang ipinakitang kakaiba noon. Talagang, wala kaming alam kahit ano. Mga walang silbi. Kahit ang pinagmulan ng sarili ninyong kapamilya ay hindi nyo alam. Ang dakilang elder sa huli. Paano siya namatay? Panginoong pinuno ng sekta. Hindi ko rin po alam. Kanina lang sa opisina, akmang aatakihin na ng dakilang elder si Suyan. Nang bigla na lamang siyang maglaho. Nang matauhan kami, hindi na namin siya nakita. Walang silbi. Ang babaeng ito, kilala mo ba siya? Opo. Panginoong pinuno ng sekta. Siya si Suyan, mula sa pamilya Su. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin ninyo. Sa loob ng 3 araw, dapat mong dalhin ang babaeng ito sa harap ko. Panginoong pinuno ng sekta, hindi sa ayaw namin. Ngunit ang tagapagsanay sa tabi niya ay napakalakas. Hinala po namin. Nasugatan niya ang dakilang elder. Kaya ito nasawi. Bukod pa rito, inaapi rin ang pamilya iyon ng komersyo ng Yuyin. Marami na sa aming mga kasosyo ang nagkansela ng pakikipagtulungan. Napakalaki ng nalugi sa amin. Ang makatalo sa dakilang elder at makaharang sa pagmamanman ng kamalayan ay nagpapakita na ang lakas ng taong ito ay mas mataas kaysa sa akin. Gawin natin ito. Gawin ninyo ang lahat para pigilan ang komersyo ng Yuyin at Singluo. Kailangan ko ng kaunting oras para ihanda ang pormasyon. Kapag nabuo na ang pormasyon, gaano man kalakas ang Chuxiao na iyon, hindi pa rin siya makakatakas. Panginoong pinuno ng sekta, aayusin ko na po ito agad. Dakilang pinuno ng sekta, ang aming pamilyang Su, ay handa ring ibigay ang lahat para tulungan ang pamilyang Yin. Ako mismo ang magdadala kay Suyan sa harap ninyo. Napakabuti. Kapag nagtagumpay ito, hindi ko kayo pababayaan. Chuxiao, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, tiyak na hindi ako makakaligtas sa kapahamakan ngayon. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ako ang personal mong bodyguard. Ang protektahan ka ay aking tungkulin. Ngunit, napakalakas mo. Bakit ka nagtatrabaho bilang personal kong bodyguard? Sa lakas mong iyan, kahit saan ka pumunta, makukuha mo pa rin ang pinakamagandang trato. Nagtatrabaho ako bilang personal mong bodyguard. Dahil sa bagay na ito, anong ibig mong sabihin? Siyempre, dahil gusto kong makuha ang puso mo. Seryoso ka nga. Senyora Su, hindi ito maganda. May malaking nangyari. Bakit? Ano iyon? Dahan-dahan lang sa pagsasalita. Naglabas lang ng pahayag ang pamilyang Su, na nagsasabing walang anumang ugnayan ang Singluo Group sa pamilyang Su, at idineklara rin nilang puputulin na nila ang ugnayan sa iyo. Anong sinabi mo? Talaga bang ginawa nila iyon? Opo, Senyora Su. Kumalat na ang pahayag sa buong internet. Pinag-uusapan na ito ng lahat sa internet ngayon. Paano nila nagawang itrato ako ng ganito? Napakarami ko nang nagawa para sa pamilyang Su. Pero gusto pa rin nilang putulin ang ugnayan sa akin. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Ang mga taong iyon sa pamilyang Su, hindi bale na kung itakwil ka nila. Nandito naman ako. Palagi akong nasa tabi mo. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Gusto mo bang kwentuhan kita ng isang biro? Bakit lumilipad patungong timog ang mga ibon tuwing taglamig? Hindi ko alam. Dahil masyadong mabagal kung lalakarin nila ito. Ayan. Basta ngumiti ka, ayos na ang lahat. Kailangan ka pa ng Singluo Group para pamunuan ito. Hindi ito maganda, Panginoong Chu. Ginoong Chu. Senyora Su, may malaking nangyari. Bakit ka natataranta? Nagsanib puwersa ang 4 na malalaking pamilya para atakihin ang ating komersyo ng Yuyin. Ang mga negosyong nakikipagtulungan sa atin ay nagkansela na ng kanilang mga kontrata. Senyora Su, hindi po maganda ito. Dumating na ang mga otoridad. Sinasabi nilang may problema ang mga produkto ng kumpanya at marami silang natanggap na reklamo. Nais nilang magsagawa ng malawakang inspeksyon sa kumpanya ngayon. Ipatitigil muna ang lahat ng produksyon at pagbebenta. Sino ang namamahala sa Singluo Group? Ako ang isisi ng Singluo Group. Suyan, nakatanggap kami ng sumbong.
na ang mga kosmetikong gawa ng kumpanya mo ay naglalaman ng mga nakalalasong kemikal na nagdulot sa maraming mamimili na makaranas ng mga sintomas ng pagkakasakit. Ito ang utos ng pagpapasara at ang ulat ng pagsusuri sa produkto. Hindi maaari ang mga produkto ng aming kumpanya. Lahat ng ito ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri. Hindi ito maaaring maglaman ng mga nakalalasong sangkap. Ito ay mula sa isang independenteng ahensya ng pagsusuri na naglabas ng ulat. Mayroon ding mga reklamo at sertipikong medikal. Ngayon, kailangan na naming ipasara ang inyong kumpanya. Lahat ng produkto ay kailangang kumpiskahin at seal. Suyan, hindi mo inaasahan ito, di ba? Dumating din ang araw na ito para sa iyo. Gumagawa ng mga produktong hindi pumapasa sa pamantayan. Napakaraming mamimili ang napahamak mo. Sa tingin ko, ang Xinglo Group mo ay malapit ng mabangkarote. Pakana mo ba ito, huwag kang magsalita ng ganyan. Nabalitaan ko lang na ang Xinglo Group ay nagkaroon ng problema. Kaya pumunta ako rito para manood lang ng gulo. Tama si Ginoong Yin. Suyan, paano mo nagawang gawin ang ganitong kawalang buding bagay? Para lang sa pera. Hindi mo na ba pinahalagahan ang kaligtasan ng mga mamimili? Matagal ko nang sinabi na hindi mabuti ang kanyang intensyon. Suyan, binigo mo talaga kami. Para lang sumipsip sa pamilya Yin. Hindi kayo nag-atubiling traidurin ang sarili ninyong kadugo. Nasaan ang inyong konsensya? Ang konsensya nila ay matagal nang nilamon ng sarili nilang interes. Patingin nga. Ang ulat na ito na isinulat ng ahensya ng pagsusuri ay wala man lang opisyal na sertipikasyon. At isa pa, ang impormasyon ng mga nagrereklamong ito, mula sa kanilang mga pangalan hanggang sa mga klinika, ay puno ng mga kontradiksyon. Ano bang pinagsasabi mong kalokohan dyan? Ang ulat na ito ay inisyu ng isang otorisadong ahensya. Paano ito magkakaroon ng problema? Isang hamak na driver ka lang naman. Ano ba ang alam mo sa mga ulat ng pagsusuri? Huwag kang magkalat ng kasinungalingan dito para manlinlang. Ginoo, pakiusap, huwag mo kaming hadlangan sa pagtupad ng aming tungkulin. Hindi ko kayo hinahadlangan sa inyong tungkulin. Sinasabi ko lang na ang ulat na ito ay kahina-hinala. Ganito na lang, magsagawa tayo ng pagsusuri sa mga produkto dito mismo. Kung ang aming mga produkto ay talagang may nakalalasong sangkap, handa kaming harapin ang buong pananagutan. Ngunit kung walang problema sa mga produkto, dapat panagutin sa batas ang taong nag-imbento ng paratang na ito. CJ, dala naman namin ang mga kagamitan sa pagsusuri. Maaari na nating simulan ang pagsusuri ngayon din. Lumalabas na ang resulta ng pagsusuri. Mayroon ka pa bang gustong sabihin? Hindi ba't sinabi mo na walang problema ang inyong mga produkto? Ngayong malinaw na ang ebidensya, magkakaila ka pa ba? Bagay lang sa kanya. Kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Suyan, hintayin mo na lang ang parusa ng batas. Sabi ko na nga ba, may problema talaga ang mga produkto niya. Ngayong may malinaw na ebidensya, tingnan natin kung paano pa siya magdadahilan. Sayang, ang isang maayos na kumpanya ay nasira lang ng ganoon kadali. Suyan, sabihin mo sa akin, bakit mo ba ginawa ito? Senyora Su, huwag kayong mag-alala. Tiyak na may pagkakamali lang sa isang lugar. Suyan, wala ka nang matatakbuhan ngayon. Kahit ang komersyo ng Yuyin ay hindi na kayang iligtas ang sarili nito. Ayaw mo sa maayos na usapan, gusto mo pa sa dahas. Sa malinaw na ebidensyang ito, kahit hindi mo ibigay ang kumpanya, haharapin mo pa rin ang pananagutan sa batas. Sa oras na iyon, isusubasta ng korte ang lahat ng ari-arian mo. Sa huli, mapapasakamay ko pa rin ang Xingluo. Kung isusuko mo ang kumpanya ngayon, hindi kita papahirapan. Ang pagsuko ng kumpanya ngayon ang tanging paraan para makaligtas ka. Kung hindi, hindi ka lang makukulong. Kundi mababaon ka pa sa napakalaking utang. Kabilang pala sa sektang Xuyin, gamit ang ganitong paraan, para mag-iniksyon ng itim na espiritual na lakas sa sample. Kaya naman pala lumampas sa pinapayagang limitasyon ang resulta ng pagsusuri. Ang boteng ito ng kosmetiko ay ibinigay ninyo, hindi ba? Ano naman ngayon? Kahit na kami ang nagbigay niyan. Hindi ba't produkto pa rin iyan ng kumpanya ninyo? Hindi pa namin kailanman binubuksan ang selyo. Talaga ba? Kung gayon, bakit sa boteng ito ng kosmetiko ay may natitirang mahinang bakas ng espiritual na lakas? Ito ang natatanging marka ng mga kultibador ng sektang Xuyin. Bukod sa inyong pamilyang Yin, sino pa ang makakapag-imbita sa mga tao ng sektang Xuyin? Huwag kang mag-imbento ng kwento rito.
Para lang tulungan si Suyan, kahit anong kwento ay kaya mong imbento. Ang galing mo rin talaga, Davey. Ngayong lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Walang silbi kahit ano pang sabihin mo. Wala akong oras para makipag-usap sa iyo ng walang kabuluhan. Ano pang tinatayo-tayo ninyo riyan? Selyuhan ninyo na agad ang kumpanya. Makikinig ba kayo sa hula ng isang baliw rito? Paumanhin. Kailangan naming sumunod sa mga patakaran. Sandali lang. Bago malaman ang katotohanan, mas mabuting huwag muna kayong kumilos ng padalos-dalos. Ang lakas ng loob mo. Gusto mo yata talagang makulong. Kalagkarin ninyo siya palabas. Ako ang mananagot kung may mangyari. Miss Sue, may masamang balita. Maraming reporter at mamimili sa harap ng gate ng kumpanya. Mga ilang daang tao. Lahat sila ay narito para mag-ulat tungkol sa pangyayaring ito. At humihingi ng paliwanag. Hindi na sila mapigilan ng mga gwardiya sa ibaba. Paakyat na sila rito. Mabuti naman, dumating na ang mga reporter. Tamang-tama para makita ng lahat. Ang totoong kulay ng Xinglu Group. Tama. Hayaang iulat ito ng maayos ng mga reporter. Para malaman ng lahat na walang kinalaman ang bagay na ito sa ating pamilyang Su. Yin Chen Xiao. Napakawalang hiya mong tao. Miss Su, mayroon nga bang nakakalasong sangkap ang mga produkto ng Xingluo? Ilang mamimili na ang nagkaroon ng mga sintomas? Mananagot ba kayo rito? May nag-akusa sa inyo na para makatipid sa gastos. Ay gumamit kayo ng mga substandard na hilaw na materyales, tama ba? Malulugi ba at magdedeklara ng pagkabangkarote ang Xingluo dahil dito? Ikaw ba ang mananagot sa nangyaring ito? Tuluyan na bang nasira ang kasal mo sa pamilyang Yin? Suyan. Mga kagalang-galang na reporter. Pakiusap tumahimik muna kayo, mayroon akong gustong sabihin. Bilang vice-presidente ng Asosasyon ng mga Negosyante sa Donghua, tungkulin ko na ibunyag ang ganitong uri ng negosyo para protektahan ang karapatan ng maraming mamimili. Ang Xingluo Group ni Suyan, dahil sa paghahabol ng malaking kita, ay binaliwala ang kaligtasan ng mga mamimili sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ipinagbabawal na sangkap sa produkto. Ang gawaing ito ng Xingluo ay isang malubhang paglabag sa batas. At dapat silang makatanggap ng matinding parusa. Ako si Sujayan, ang ama ni Suyan. Hihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Hindi ko naturuan ng maayos ang aking anak. Bakit ba ako nagpalaki ng isang walang galang na anak na tulad nito? Na gumawa ng ganitong kawalang konsensyang bagay. Bilang kanyang ama, mayroon din akong hindi maitatangging pananagutan. Narito ako ngayon upang humingi ng tawad sa lahat ng mga apektadong mamimili. Pinutol na ng pamilyang Su ang lahat ng relasyon at transaksyon kay Suyan. Ano mang ginawa niya, ay sarili niyang desisyon at gawa, at walang anumang kinalaman sa aming pamilyang Su. Kayo, mga reporter, pakiusap, bigyan niyo muna ako ng kaunting oras. Masisiguro ko sa inyong lahat, na ang mga produkto ng Xingluo Group, ay walang anumang problema. Ang nangyaring ito, ay dahil may nananadya na manira at mag-akusa sa amin. Huwag ka nang magsinungaling at manlinlang ng mga tao rito. Lumalabas na ang lahat ng resulta ng pagsusuri. Malinaw na ang mga ebidensya. Gusto mo pa bang magtanggi? Pwedeng palsipikahin ang mga resulta ng pagsusuri. Pwedeng suhulan ang mga nagrereklamong mamimili. At pwedeng pekin ang mga record ng medikal. Dahil narito naman ang lahat, gawin natin ito sa harap mismo ng mga reporter at mga otoridad. Magsagawa tayo ng pampublikong pagsusuri muli. Tama! Kung may makitang nakakalason o ipinagbabawal na kemikal sa pagsusuri, ako, si Suyan, ay handang humarap at umako sa lahat ng legal na pananagutan. Sige ba? Titingnan ko kung ano pa ang kaya mong gawin. Kung gusto mong suriin, di suriin. Hindi ako naniniwalang walang problema ang mga produkto nyo. Sino ang nakakaalam kung ang mga dinala nyo ay ginalaw na ninyo bago pa man dalhin dito? Huwag mong hawakan. Ito ang kuha ng TV sa buong proseso mula sa pabrika hanggang dito. Nakasil ang lahat ng packaging. At hindi pa ito nabubuksan kailanman. Hindi ka ba nangangahas na ipasuri ito? Dahil may binabalak kang masama? O dahil guilty ka? Ang bote ng kosmetiko na sinasabing may problema ay sadyang ginalaw na ng pamilya Yin noon pa man. Sinuhulan nila ang ahensya ng pagsusuri at pineke ang ulat para lang pabagsakin ang Xingluo Group. Ginoong Yin, ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Bata, nangangahas ka pa talagang siraan ang pamilya Yin namin. Hindi ako magdadalawang isip na turuan ka ng leksyon. Huwag kang magsalita ng kung ano-anong kalokohan dito. Mukhang gipit na sila. Kaya nagsisimula na silang mangagat kahit sino. Kaawa-awa na nga, nakakatawa pa. Huwag na kayong pumalag pa.
Kahit magkaroon pa kayo ng pakpak ngayon, hindi kayo makakatakas. Umamin na kayo agad, Deki. Susuriin namin ang mga hilaw na materyales at tapos na produkto ng sunod-sunod. Ano ang nangyari kanina? Parang may nadapa yata. Ginoong Yin, ano ang kahulugan nito? Bakit ang produktong kapapagawa pa lang ay lumabas na normal sa pagsusuri? Sinadya niyo nga ba talagang i-frame up ang Xinglu Group? Mga kagalang-galang na reporter. Ako si Yudong, ang Pangulo ng Komersyo ng Yuyin. May hawak akong ilang ebidensya rito na gusto kong ipakita sa inyong lahat. Ang unang dokumento ay ang kasaysayan ng chat ng mga tinatawag na nagrereklamong mamimili. Ang mga taong ito ay binayaran lahat ng pamilya Yin. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng pera para magpanggap na gumamit ng produkto ng Xingluo at mag-imbento ng mga kakaibang sintomas. Sa kasaysayan ng kanilang pag-uusap, may malinaw na record ng transaksyon sa pagitan nila at ng katulong ng pamilya Yin. Pati na rin ang detalye ng kanilang pinag-usapan. Ang ikalawang dokumento ay nagpapakita na sa nakalipas na buwan ay maramihang binili ng pamilya Yin ang lahat ng produkto ng Xingluo Group. Gumamit sila ng iba't ibang account sa mga online platform at mga pisikal na tindahan para pakyawin ang napakaraming produkto ng Xingluo. Ang ikatlong dokumento ay tungkol sa pakikipagsabuatan ng pamilya Yin sa pamilya Su at pamilya Chen para pilitin ang komersyo ng Yuyin at ang mga kasosyo nito na kanselahin ang mga kontrata. Ito ang mga ebidensya, kabilang ang mga email at record ng tawag. Pati na rin ang mga kasunduan sa benepisyo sa mga kasosyo. Ang mga gawaing ito ay malinaw na patunay ng hindi patas na kompetisyon. Ipinasa na namin ang mga dokumentong ito sa mga kinaukulan. Ginoong Yin, totoo ba ang mga sinabi ni Pangulong Yu? Talaga bang nagbayad kayo ng mga tao para magkunwaring nagrereklamo upang manira? Nakipagsabuatan ba ang pamilya Yin sa ibang pamilya para gipitin ang komersyo at ang Xingluo? Para ba monopolisahin ang merkado ng lungsod ng Donghua? Tara na! Mabuti na lang at nahanap natin ang mga ebidensyang ito sa tamang oras. Kung hindi, sa pagkakataong ito ay talagang mapapahamak ang Xingluo Group. Pangulong Yu, salamat sa iyo. Talagang nagpapasalamat ako sa tulong mo sa pagkakataong ito. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Senyora Su. Ang lahat ng ito ay inayos ni Chuk Xiao. Sinunod ko lamang ang kanyang mga tagubilin. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ako ang iyong pribadong bodyguard. Ang protektahan ka at ang iyong kumpanya ay aking tungkulin. Kahit na ano paman. Salamat pa rin sa iyo sa pagkakataong ito. Kung wala ka, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Maliit na bagay lamang iyon. Ang mga mabababang taktika ng pamilya Yin ay walang binatbat. Isang maliit na Xingluo Group lang, hindi nyo pa maayos. Nagpalaki ba ako ng mga walang kwentang tulad ninyo? Huminahon po kayo, kagalang-galang na pinuno ng sekta. Sa pagkakataong ito, naging pabaya ang iyong mga nasasakupan. Ngunit hindi dahil sa kami ay walang kakayahan, kundi dahil napakatuso ng cultivator na iyon. Kung hindi dahil doon, napabagsak na sana namin ang Xingluo Group sa pagkakataong ito. Ayokong makarinig ng mga dahilan. Hindi lamang hindi bumagsak ang Xingluo, kundi mas sumikat pa ito. Kung hindi niyo ito malulutas, hindi na rin kailangang umiral pa ng pamilya Yin. Pinuno ng sekta, tiyak na magtatagumpay kami sa susunod na pagkakataon. Marami na akong ibinigay na pagkakataon sa inyo. Inihanda ko na ang dakilang banal na trono ng Suihon sa bodega sa labas ng lungsod, kailangan lang natin siyang patayin. Mawawala ng masasandalan si Suyan, at magagawa na natin ang kahit anong gusto nating gawin sa kanya. Napakagaling, kagalang-galang na pinuno ng sekta. Gagawa kami ng paraan para maakit siya sa abandonadong bodega. Kagalang-galang na pinuno ng sekta. Tiyak na magtatagumpay kami sa pagkakataong ito. Nasa ating mga kamay na si Suyan. Kagalang-galang na pinuno ng sekta. Napakatalino ng paraang ito. Tiyak na pagbabayarin ko si Suyan. Paluluhurin ko siya sa aking harapan. At magmamakaawa para sa kanyang buhay. Hindi ito ang oras para magsalita ng ganyan. Kailangan nating gumawa ng paraan para maakit ang cultivator na iyon sa abandonadong bodega. Napakalakas niya at napakatuso pa. Kung lalapitan natin siya ng direkta, tiyak na mababasa niya ang ating balak. Kagalang-galang na pinuno ng sekta, mayroon akong paraan. Maaari tayong magpadala ng ilang mga elder para salakayin siya.
Magkunwaring talo at pain siya patungo sa abandonadong bodega. Tiyak na hahabulin sila ni Chuk Xiao. Kapag nakaalis na siya, pupunta ako kay Suyan para humingi ng tawad at sasabihing alam ko na ang aking pagkakamali. At magmamakaawa na patawarin niya ako. Madaling lumambot ang puso ni Suyan kaya tiyak na makikipagkita siya sa akin. Sa pagkakataong iyon, sasamantalahin ko ang pagkakataon para linlangin siyang lumabas. Saka siya itatali at dadalhin sa abandonadong bodega. Magandang ideya iyan. Kapag nalaman ng Chuk Xiao na iyon na nadakip si Suyan, tiyak na susugod siya sa formation ng walang pag-aalinlangan para iligtas siya. Sa sandaling iyon, paganahin ang formation at sirain ang kanyang cultivation. Mukhang ubra ang paraang iyan. Sige, sundin natin ang iyong sinabi. Magpapadala ako ng 3 elder para isagawa ang misyon. Maghanda na kayo agad. Masusunod po, kagalang-galang na pinuno ng sekta. Pagkatapos ng pangyayaring ito, mas nakilala pa ang ating kumpanya. Maraming mga kasosyo na nagkansela ng kontrata noon. Ang kusang nakipag-ugnayan muli at gustong makipagtulungan muli sa atin. Mayroon ding maraming bagong kliyente na nais ding makipagtulungan sa atin. Sa kasalukuyan, ang ating mga order ay triple na kumpara noon. Totoo po iyan, Senyora Su. Bukod dito, naglabas na rin ang pahayag ang Regulatory Authority upang linawin ang katotohanan sa likod ng insidenteng ito. Sa ngayon, ang opinyon ng publiko sa internet ay pabor na sa atin. Kahit na mas maayos na ang sitwasyon ngayon. Ngunit hindi tayo dapat maging pabaya. Tiyak na hindi palalampasin ng pamilya Yin ang bagay na ito. Gagawa sila ng paraan para makapaghiganti sa atin. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, huwag silang umasang makakagawa ng gulo. Bilang na ang mga araw ng pamilya Yin, hindi na sila makakapagmayabang pa ng matagal. Ngunit sa likod ng pamilya Yin ay may isang sekta. Napakalakas ng kapangyarihan ng sektang iyon. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Noong nakaraan, ang dakilang elder na iyon ay mayroon ng napakatinding lakas. Hindi ko alam kung sila ay mayroon pang mas malakas na tao. Hanggang doon lang naman ang sektang Suyin. Maliban sa kataas-taasang elder na iyon, na si Zhang Juyin, ang iba ay mga basura lamang. Hindi mangangahas si Zhang Juyin na magpakita ng personal. Kung maglalakas loob siyang pumunta rito, madali ko na rin siyang ililigpit. Gusto mong tumakas, hindi ganoon kadali yan. Hahabulin ko sila. Manatili ka lang sa loob ng opisina at huwag kang lalabas. Naglagay na ako ng pananggalang sa opisinang ito. Maliban sa akin, walang sinumang makakapasok. Kahit sino pa ang tumawag o anuman ang mangyari. Hindi mo dapat buksan ang pinto. Lalong-lalo na ang lumabas ng opisina. Mag-iingat ka roon. Tandaan mo ang mga sinabi ko, maliwanag. Bata, huwag kang magdiwang ng maaga. Kapag kaming 3 ay nagtulong, hindi ka mananalo sa amin. Talaga ba? Sa tingin ko nga, kahit pagsamahin pa kayong 3, ay mas mahina pa kayo sa dakilang elder na tinalo ko noong nakaraan. Napakalakas ng batang ito, hindi natin siya kaya. Huwag kayong magpanik, umatras tayo habang lumalaban. Umatras tayo patungo sa gubat. Labanan niyo ako, huwag kayong maging duwag. Yaya! Yaya! Anak, nandyan ka ba sa loob? Bilis, buksan mo ang pinto. Biglang nagkaroon ng brain hemorrhage ang mama mo. At kasalukuyang nilalapatan ng lunas sa ospital. Sabi ng doktor, baka hindi na siya makaligtas. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo. Kaya lumabas ka na riyan. Yan, alam kong nandyan ka sa loob. Alam kong galit ka sa akin. Pero walang kasalanan ang mama mo. Mahal na mahal ka niya. Hahayaan mo na lang ba siyang mamatay nang hindi ka nakikita? Nagsasabi ba kayo ng totoo, Papa?
Noong nakaraan ay niloko niyo rin ako ng ganyan. Sinabi ninyong gustong makipagtulungan ang pamilya in sa akin. Pero ang totoo ay pinainom niyo ako ng pampatulog. Paano pa ako magtitiwala sa inyo? Totoo ito, sumusumpa ako. Kung nagsisinungaling man ako sa iyo, sana ay parusahan ako ng langit. Ayokong makipagkita sa inyo. Tingnan mo, ito ang mama mo. Nakahiga siya ngayon sa kama sa ospital. Puno ng mga tubo ang katawan niya. Kinuha ko lang ang larawang ito sa ospital. Sabi ng doktor, mayroon na lamang siyang 2 oras. Yan. Alam kong marami akong pagkakamali noon. Pero pinilit lang ako ng pamilya in. Ginamit nila ang pamilya Su para bantaan ako. Ayaw ko rin namang ipahamak ka. Pero ang pamilya Su ay may mahabang kasaysayan. Hindi ko hahayaang masira ito sa aking mga kamay. Nagsisisi na talaga ako. 真的知道错了。爷爷， Yan. Alang-alang sa pamilya Su na nagpalaki sa iyo sa loob ng maraming taon. Pumunta ka na at makipagkita sa mama mo sa huling pagkakataon. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Nagsasabi ba talaga kayo ng totoo, Papa? Totoo ang lahat. 真的， Yan, wala na tayong oras. Kailangan na nating umalis. Pumapayag ako pero hindi lalabas si Chuk Xiao. Isa lang siyang driver. 司机， Yan, anong oras na at naniniwala ka pa rin sa kanya? Nasa bingit na ng kamatayan ang mama mo, hihintayin mo pa ba ang driver na yan? Isa lang siyang driver. Mas mahalaga ba siya kaysa sa buhay ng mama mo? Gusto mo ba na kahit sa huling pagkakataon, ay hindi mo na siya makita? Kung talagang hindi ka mapakali, dadalhin kita ng papa mo sa paradahan sa ibaba. Titingnan natin ang medical monitoring system sa kotse. Real time din ang makikita doon. Sige, sasama ako sa iyo sa ibaba, Papa. Titingnan ko. Kung totoo, sasama ako sa iyo sa ospital. Sige, bilisan natin. Siguradong matutuwa siya kapag nakita ka niya. Binabanggit ka pa niya kagabi. Nasaan ang monitoring device? Nasa kotse. Niloko mo ako, Papa. 别挣扎了，这都是因为你不听。 Para sa iyo rin ito dahil hindi ka nakikinig. Nandito lang ang 3 langaw na ito kanina. Bakit pagkapasok pa lang sa gubat ay bigla na silang naglaho? Nawala na ang banal na pandama. Hindi sila makakatakas ng ganoon kabilis. Maaaring may mahiwagang kagamitan na humaharang sa banal na pandama. O kaya naman ay isang panlilim lang para ilayo tayo. Suyan! Nawasak na ang selyo. 破了， Sa inabando ng pabrika. O sa wasak ay dumating ka rin. Mas mabagal kaysa sa inaasahan ko. Kumusta siya? Walang problema, nakatulog lang siya. Huwag kang mag-alala, hindi pa siya patay. Sinaktan mo ang mga miyembro ng pamilya Inko. At sinira ang mga plano ng pamilya Inko. Ngayong araw, ang inabando ng pabrikang ito. Ang siyang magiging libingan mo. Ikaw ba ang tumalo noong nakaraan? Sa dakilang elder ng sektang Suyin, ang kultibador na iyon. Ako nga, at sino ka naman sa palagay mo? 又是什么东西？ Ako ang pinuno ng sektang Suyin. Bago kita patayin, hahayaan kitang mamatay ng may alam. Pinuno ng sektang Suyin. Interesante. Si Zhang Juyin, ang duwag na pagong na iyon, ay hindi nagpakita. At nagpadala pa ng maliit na isda na tulad mo rito. Kilala mo ang kataas-taasang elder. Hindi lang basta kilala. 3,000 taon na ang nakalilipas, ang matandang iyon. Ay sinaksak ako sa likod. Ngayon, sabihin mo sa akin, kilala ko ba siya o hindi? 3,000 taon na ang nakalilipas, ikaw ay. Hulaan mo kahit sino ka pa. 是什么人？ Dahil alam mo ang tungkol sa kataas-taasang elder. Lalong hindi ka namin hahayaang mabuhay ngayon. Kailangan mo muna ng sapat na kakayahan para mapigilan ako. Ang isang mababang kultibador sa antas ng immortal ng langit na tulad mo, ay nagmamalaki pa sa harap ko para saan? Napakayabang. Interesante rin. 楚孝， Chuk Xiao, ang dakilang banal na trono ng Suihon ay kayang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Kasama ang walang katapusang lakas mula sa ugat ng lupa. Kahit ang isang immortal ng langit, kapag nagapos, ay mahihirapang makatakas. At wala nang magagawa kundi ang sumuko ng kusa. Habang lumalakas ang iyong espiritual na lakas, mas mabilis itong sisipsipin ng mga kadenang bakal. Hindi ba't napakayabang mo noong una? Hindi ba't gusto mo akong pilayin? Sige, lumapit ka kung kaya mo. Tian Xiao, kahit 10% na lang ng lakas ko ang natitira.
Hindi pa rin ang isang maliit na isda na tulad mo ang makakapagpasimula ng gulo sa akin. Gusto kong magbayad ka ng mahal. 付出代价。 Bata, hindi mo ito inaasahan, di ba? Dumating din ang araw mo. Noong nasa pamilya suka, napakayabang mo, di ba? Dahil baka kampi mo si Yudong, akala mo ay napakagaling mo na. Nasaan na si Yudong ngayon? Nagtatago na sa kung saan, wala nang magliligtas sa iyo, di ba? Isang hamak na driver lang naman. Ang lakas din ng loob mong magyabang sa harap ng batang Panginoong Hina ito. Ngayon, alam mo na ba ang kahihinatnan? Gusto mo pa ring lumaban? Walang silbi kahit pumalag ka pa. Ngayong araw ang katapusan mo. Pagkatapos kitang lumpuhin, mapapasakin na si Suyan. Aalagaan ko siya ng 好 mabuti. 照顾他的。 Hindi pa ako patay. 还没死。 Alam mo ba kung nasaan ang puso? Dito mismo. Sa kaliwang bahagi ng dibdib, isang saksak lang ng espada ko ay sapat na para tuluyang mawala sa puso ng immortal. Ang koneksyon nito, Yin Tian Xiao, napakababa mong tao. Kung gusto mo akong patayin, patayin mo na. Sayang naman kung papatayin kita. Gusto kong panoorin kanya habang wala siyang magawa. At tuluyang mawala ng masasandalan. Subukan mong hawakan kahit isang hibla ng buhok niya. Pagsisihan mo ito ng lubos. May kakaiba sa mga mata niya. Tian Xiao, ano ang kinatatakutan mo? Hindi na nga siya makagalaw. Walang silbi. Medyo humahanga na ako sa iyo. Napakabata mo pa. Pero may sapat ka ng lakas para talunin ang dakilang elder ng aking sektang Suyin. Kahit nahaharap sa kamatayan, hindi man lang nagbago ang iyong ekspresyon. Chuk Xiao, sumuko ka lang sa sektang Suyin at patatawarin ko ang buhay mo. Sa talento mong iyan, kapag sumali ka sa sektang Suyin, tiyak na mapapasa iyo ang posisyon ng isang elder. Magsisilbi sa iyo, hindi ka karapat-dapat. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Hindi ka karapat-dapat. Narinig mo ba ng malinaw? Kailangan ko pa bang ulitin? O baka naman gusto mong magpadala ng mas malakas dito? Gusto kong makita kung hanggang kailan ka pa makakapagmatigas. Kapag hinigop na ng dakilang banal na trono ng Suihon ang lahat ng iyong espiritual na lakas. Tingnan natin kung may lakas ka pa para magsalita ng ganyan. Dakilang Sectmaster. Napakakulit at matigas ang ulo ng batang ito. Gamitin na natin ang pormasyon para ubusin ang kanyang espiritual na lakas. Bakit nagmamadali? Marami akong oras. Dahan-dahan natin siyang paglaruan. Tama ang dakilang Sectmaster. Chuk Xiao, ayos lang kung hindi ka sumuko. Pero ngayon, gagasgasan ko ang mukha ni Suyan. Huwag mo akong intindihin, Yin Tian Xiao. Hindi ko babawiin ang mga sinabi ko. Subukan mong gumalaw. Sisiguraduhin kung hindi ka na makakatayo kailanman. Nagkukunwari ka lang. Chuk Xiao, huwag mo na akong intindihin. Maghanap ka ng paraan para makatakas. Tatakas, nandito ka naman. 你都在这儿了，我能 Saan pa ba ako pupunta? Napakagandang eksena. Sa daan-daang taon kong pagsasanay, paborito ko talagang panoorin ang paghihiwalay ng buhay at kamatayan. Alam mo ba kung paano ko narating ang yugto ng immortal na langit? Pagkatapos ng panahon ng katapusan ng Dharma, naubos na ang espiritual na lakas ng langit at lupa. May iisang paraan lang para magsanay sa panahong ito. Ang yugto ng immortal na langit ay nangangailangan ng dalisay na espiritual na lakas ng langit at lupa. 50 taon na ang nakakaraan. Isa lamang akong maliit na tagapagsanay sa yugto ng pagbabagong anyo ng kaluluwa. Dahil sa paghigop ng napakaraming dalisay na espiritual na lakas. Kaya ko narating ang yugto ng immortal na langit. Tapos ka na bang magsalita, hindi ka ba natatakot? O nagagalit man lang, walang dapat ikagalit dito. Pare-pareho lang kayong lahat sa sektang Suyin. Si Zhang Jiuyin noon ay nabuhay lang din hanggang ngayon dahil sa pananaksak ng patalikod. Kung masama ang pinuno, masama rin ang mga tagasunod, normal lang iyan. Subukan mong magsalita pa ng masama tungkol sa kataas-taasang elder. Sino ba sa tingin niyo si Zhang Jiuyin? Mas alam niyo pa kaysa sa akin. Ama, sino ba talaga ang batang ito? Kahit sino pa siya. Siguradong mamamatay siya rito ngayon. Nahanap ko na. Anong nahanap mo? Ang sentro ng pormasyon. Huwag mong subukang sirain ang pormasyon. Hindi. Imposible, paano siya nakatakas?
Chuxiao, iligtas mo. Ikaw, ano ito? Hindi ba't gusto mong malaman kung sino talaga ako? Hindi mo na kailangang tanungin pa si Zhang Juyin. Ang nangyari 3,000 taon na ang nakalipas. Sigurado akong narinig mo na kahit kaunti. Ang taong tinraidor ni Zhang Juyin sa labanan sa lupain ng mga immortal ay walang iba kundi ako. Ikaw ang immortal na hari. Ang immortal na hari 3,000 taon na ang nakalipas. Imposible, patay ka na dapat. Sinong nagsabing patay na ako? Dahil lang ba nasaksak ang puso ko ay kailangan ko ng mamatay? Kung ganoon, paano pa ako naging immortal na hari? Ilang libong taon na rin ang lumipas. Sakto lang na gamitin ang inyong sektang Suyin para mag-unat-unat ng aking katawan. Immortal na hari. Sinabi niya ba talagang siya ang immortal na hari? Impossible. Immortal na hari. Paano ka naging ang immortal na hari? Ako, napilitan lang ako. Pinilit lang ako ng pamilya Yin. Sa nakalipas na mga taon para sa pamilya Su, napakarami ng ginawa ni Suyan. Sa tuwing nagkakaproblema kayo, may pagkakataon ba na hindi niya ibinigay ang kanyang pera at lakas? Pero sa huli, ano ang tingin ninyo sa kanya? Ginoong Chu. Immortal na haring Chu. Alam ko na po ang aking pagkakamali. Alang-alang kay Suyan. Maawa kayo sa buhay ko. Alang-alang kay Suyan. Noong siniraan at pinahamak si Suyan. Noong pinalayas siya sa pamilya Su. May nagtrato ba sa kanya bilang kapamilya? Noong ikinulong si Suyan dito, mayroon ba sa inyo na humarang para saluhin ang hampas para sa kanya? Paano mo gustong parusahan sila? Palagi ko silang itinuturing na pamilya. Pero hindi na nila ako itinuturing na kapamilya. Simula sa araw na ito, wala nang anumang ugnayan sa pagitan ko at ng pamilya Su. Chuxiao, kung paano mo gustong lutasin ito, gawin mo ang gusto mo. Yan, hindi mo pwedeng gawin ito. Ako ang ama mo. Suyan, pagsisisihan mo ito. Maawa kayo, patawarin ninyo ako. Hayaan ninyo akong mabuhay. Patawarin ninyo ako. Immortal na Haring Chu. Nagkamali ako. Hindi ko na po ito ulitin kailanman. Susundin ko ang lahat ng utos ninyo. Gagawin ko ang kahit anong utos ninyo. Jian Xiao, patay na ang anak mo. Kaya dapat ka na ring sumunod sa kanya para samahan siya. Hindi ko akalain na mababangga ng aming sektang Suyin ang isang immortal na hari. Ngayong alam mo na, hindi pa naman huli ang lahat. Ano naman kung ikaw ang immortal na hari? Daan-daang taon na akong nagsasanay. Hinding-hindi ako susuko. Bawal na sining ng demonyo ng Niebe. Katawang nilalamon ng 10,000 espiritu. Noong naglalaro pa ang mga ninuno mo ng ganito, hindi ka pa isinisilang. Hindi ko ito matatanggap. Chuxiao. Ikaw, wala ka ng kapangyarihan. Hindi ko rin siya maililigtas. Nakarating na siya sa punong himpilan ng sektang Suyin. Ang kataas-taasang matanda ay hindi siya palalampasin. Balak ko sanang tuluyan ka ng alisan ng kapangyarihan. Ngunit ngayon, may pakinabang ka pa. Selyo ng kaluluwa ng lakas ng immortal. Babasahin ko ang iyong alaala. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang sektang Suyin. Hindi mo maaaring gawin yan. Nahanap ko na. Sino iyan na nangangahas na pumasok sa punong himpilan ng sektang Suyin? Palabasin mo si Zhang Juyin dito. Lapastangan. Nangangahas ka bang tawagin ang pangalan ng kataas-taasang matanda? Palabasin mo si Zhang Juyin dito.
Ikaw pala. Matagal na tayong hindi nagkita. Zhang Jiurin. Hindi ka pa namamatay. Matapos tamaan ng aking espada ng pagsubok sa puso. At mawala ng puso ng immortal. Buhay ka pa rin pala. Hindi ka pa nga namamatay. Paano naman ako makakapal ang mukha na mauna sa iyo? Mabuti na rin iyon. Mabuti at buhay ka pa. Hinihintay ko ang araw na ito. 3,000 taon na ang nakalipas. Bakit mo ako hinihintay? Hinihintay mo ba ako? Para ilibre ka ng pagkain. 3,000 taon na ang nakalipas. Tiniis ko ang lahat ng kahihiyan. Nagsilbi bilang tagasunod mo sa loob ng 500 taon. Para lang makuha ang puso ng immortal. Hindi ko akalain na, dahil sa matinding labanang iyon ay malubha kang nasugatan. At kusa na lang lumipad palabas ang puso ng immortal. Akala ko ay wala na akong pagkakataon. Ngunit ngayon, kusa nang nagpakita ang puso ng immortal. Ito, ang tinatawag na tadhana. Tadhana, ang isang kalahating immortal na tulad mo. Karapat-dapat ba? Chuxiao, kasing inis mo pa rin ang sarili mo tulad ng dati. Pareho lang naman tayong dalawa. Ikaw, anong ikaw? Paano kita pinakitunguhan noon? Isa ka lang na palaboy na kultibador. Ako ang nagturo sa iyo ng mga sining, at nagbigay sa iyo ng mga mapagkukunan. At ano ang kinalabasan? Nangahas ka pang makipagsabuatan sa mga tagalabas. Para saksakin ako sa likod. Hindi ko ito matatanggap. Bakit ikaw ang naging hari ng immortal? Habang ako ay nanatiling tagasunod lamang. Bakit ikaw ang pinili ng puso ng immortal? Nagsikap ako sa kultibasyon ng 1,000 taon, ngunit hindi pa rin makarating sa antas ng hari ng immortal. Bakit? Dahil sa iyong hangarin. Masama ang iyong mga hangarin. Kahit mag-ensayo ka pa ng 10,000 taon, hindi ka pa rin magiging hari ng immortal. Manahimik ka. Tatlong 3,000 taon tayong hindi nagkita. Ang lakas mo ay humina ng husto. May kaunting pag-unlad ka nga. 不过， Pero mula lang sa isang langgam, ay naging mas malaking langgam lang ng kaunti. Mukhang masyado kitang pinahalagahan. Ang isang langgam na tulad mo, ay hindi pa rin makakayanan ang ganoong atake. Chuxiao, ngayong araw, ikaw, ay tiyak na maglalaho. Dakilang sining ng demonyong niebe, ang lahat ng alagad, ay magiging sustansya ko lang. Maling landas, lubos na nabulok. Ang dating immortal na hari ay hanggang dito na lamang. Baliw ka. Sumigaw ka lang. Kapag nakuha ko na ang puso ng immortal, hindi ka na makakasigaw pa. 出来了！ Chuxiao, sa mismong harap mo, kukunin ko ang puso ng immortal mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, gagamitin ko ang lakas ng puso ng immortal upang tuluyan kang talunin. Zhang Jiurin, hindi ba't gusto mo akong maglaho ng tuluyan? Halika rito. Nandito lang ako. Kaya mo pa bang maglakad? Iyan lang ba ang kaya mo? May kilala akong mahusay na doktor ng tradisyonal na gamot. Gusto mo bang ipakilala kita sa kanya? Nakakainis naman.
Chuxiao. Chuxiao, okay ka lang ba? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Ang dating mayabang na immortal na hari ay namatay pala dahil lang sa isang babae. Napakalaking kabalintunaan. Chuxiao, hindi mo kailangang gawin ito. Dahil sa akin, itataya mo ba pati ang buhay mo? Karapat-dapat naman. Ang maprotektahan ka ay mas mabuti pa kaysa sa maging kung anong immortal na hari. Sulit na sulit. Hindi ito maaari. 不可能！ Pinili siya ng puso ng immortal. Paano ito babalik sa iyo? Iyon pala ang dahilan. Ang puso ng immortal kapag nagsama lamang sa katawang linglong. Saka lamang ito tunay na magigising. 3,000 taon na ang nakalipas. Isang hakbang na lang ang kulang sa akin. Zhang Jiurin. Sa totoo lang, dapat pa nga kitang pasalamatan. Kung hindi mo ako sinaktan noon, ang lakas ng puso ng immortal ay hindi magiging ganap na perpekto pagkatapos ng 3,000 taon. Hindi maaari. Ibalik mo sa akin ang puso ng immortal. Akin ang puso ng immortal. Hindi ako naniniwala. Nagsanay ako ng 3,000 taon. Hindi ako maaaring matalo ng ganito. Patayin mo na ako. Kalokohan. Sa tingin mo ba ay ititira pa kita para sa bagong taon? Chuxiao, kahit maging multo pa ako, hindi kita mapapatawad. Ikaw ay walang ganoong pagkakataon. Tayo na. Umuwi na tayo. CJ. Bakit ka na parito? Hindi ba't aayusin mo ang mga bagay sa mundo ng pagsasanay? Kaysa sa maging kung anong immortal na hari, mas magaan pa ring maging personal mong bodyguard.